Naisip mo na ba kung paano nabuhay ang mga lolo at lola natin noon? Hindi mo na kailangan mag-imagine dahil dito ay may chance kang isabuhay ito. Tara at mag-explore sa Motag Living Museum sa Barangay Motag, Malay, Aklan. Matatagpuan sa tahimik na barangay ng Motag sa bayan ng Malay sa probinsya ng Aklan ang kakaibang museyong ito. Mga 10 minutong biyahe lang mula sa Barangay Katiklan ay mararating mo na ang Motag Living Museum. At pagdating mo dito ay mainit na pagbati ang sasalubong sa'yo. Welcome to Motag Living Museum. Hi. Motag Living Museum. Thank you. Good morning. Good morning po. So again, welcome to Motag Living Museum, and the local known here is Malipayon nga pag-abot sa Motag Living Museum. It means welcome or we're happy to see you here in Motag. Tanan magkasadya, tanan magkalanta, tanan magkabuli. Tanan magkasadya, tanan magkalanta, tanan sa Diyos magahigugma. Sa aton mga higmang mo, kita kahigugma. Diyan buhat nga Kristiyano, pangidait ang dalang. Tanan magkasadya, tanan magkalanta, tanan sa Diyos magahigugma. Tanan sa Diyos magahigugma. Good morning! Itinatag ito ng dating barangay captain ng Barangay Motag na si Nenet Aguirre Graf upang ma-preserve ang Old Malaynon culture, maibahagi ito sa publiko, at makatulong sa mga mamamayan ng nasabing barangay at sa buong bayan ng Malay. So, Motag Living Museum is the first interactive living museum in the Philippines. And this was built on May 2014 by Nenet Aguirre Graf. And then, before she entered her position here as a barangay captain, she created this Motag Living Museum for so many reasons. But we have 3 most important reasons why we create Motag Living Museum. The first reason is to bring back the life of the Filipino, or most importantly here, our Malaynon culture. Because if we see nowadays, we're in a new modern generation, the old ways of living has been lost already. So we need to put it back again. And the second reason is to give employment for the people in this place, most especially our elders. Because normally, elders here, they don't have job, they just stayed home and do nothing. But some of them are very good in handcraft, just like weaving basket made of native material. So if they have finished product, we put in our small shop, and then if the guest willing to buy their product, so they can earn money. So this is how we help people in this area. And the last reason is to make balance in Boracay. Because if we see in Boracay, all the tourists are there, all the attractions are there, but here in the mainland, we did not benefit it. So instead of putting the museum in Boracay, we decided to put here in the mainland, so people here also can benefit, just like the tricycle driver. So if we have more tourists coming here in Motag, they can earn more also. So this is how we make balance from Boracay to the mainland Malay here. Napaka-unique ng Motag Living Museum dahil dito ay aktwal nilang ipinapakita kung paano namuhay ang mga Malaynon maraming taon na ang nakakaraan. We present Motag Living Museum in 1930s and 40s, how they lived before without everything, just like electricity, transportation, just like nothing. So we're going to step back in time. And we don't have any history on how the people lived in the past. So we gather the information from the elders, what's their childhood experience, and then we do a research, combined, and then set up here in Motag. So this is how we start Motag Living Museum.
Maraming matututunan dito at talagang maa-amaze ka sa kung paano nila ginagawa ang kanilang mga pang-araw-araw na gawain na hindi gumagamit ng modernong kagamitan at teknolohiya. Kung sa atin sa ngayon ay meron tayong mga gripo at water pipes, sa kanila noon ay pumupunta pa sila sa balon para umigib ng tubig. Tinatawag namin itong bubon or deep well. Itong bubon is underwater. Hinukay talaga siya, then may water na lumalabas. But yung deep well or bubon is hindi namin ginagamit for drinking water. So we only use for washing dishes, washing clothes, or for taking a bath. Mga dahon at niyog naman ang kanilang ginagamit para malinis ang kanilang mga katawan. Hindi katulad natin sa ngayon na meron tayong sabon at shampoo. At movable din ang kanilang mga banyo. So ito is tawag namin is paliguan or shower bathroom. They have these cloths we call patajong or tapis. But before, they don't have any modern soap. So for the alternative way of cleaning their body is they are using the shredded coconut meat or nyog. But before they using the shredded coconut meat, they mix it with these leaves we called Maria leaves. Ayan. So they mix it with the shredded coconut and then rub it to their body. So we have pumice stone or ordinary stone. So they use this to scrub their body to get a dead skin or dirty skin. And then they use the coconut shell to get the water here in the pot or terracotta. As you can see, we have a toilet bowl over here. So the level of toilet is about 7 to 8 feet deep. So malalim siya. And then when the toilet bowl is full, they going to cover it and they going to dig another one. So they're going to transfer everything. Pati itong structure na to na nagko-cover, ita-transfer din nila dun sa bago nilang ididig na toilet bowl. Yes, ma'am. Question, communal ba siya or shared? Before, it's for the village. So it's communal. Like that. So it's one toilet in one village. Before they leave the hole, after cover it, they plant something like bananas, coconut tree, or anything plant. So it's like a sign that it's already used. Wala man silang pharmacy, meron naman silang garden kung saan may mga halamang gamot na available anytime kapag meron silang mga sakit. If we have cough, we're going to get some oregano and then put in hot water and drink like a tea. But yung other people or local people, they pound it and get the sap or the juice and mix it with calamansi or lime and honey. And we have angelico or katakataka. So we use that if we have toothache. So what we do is just pick some leaves, pound it a little bit to come out the water and patch over here in the jaws or over here to relax the gums. So it's kind of pain reliever, ganyan. And this one is kasla. So yung kasla, they use that also for fever or fracture bones. Meron siya mga sanga na malalaki. Then kukunin nila yan kung merong fever or lagnat. Tapos strip nila, kukunin yung balat. Tapos iwa-warm nila sa apoy. After that, squeeze nila para matanggal yung katas. Tapos yung katas na yun, yung papaligo sa may lagnat. Kapag ganito na, maliit pa lang na puno ng kasla, yung leaves na lang yung ibuboil nila para pangligo. So pwede rin yan. Yes, pwede din yung leaves niya.
And then, kapag meron namang fracture bones, ayun nga, kapag merong malalaki na trunks or sanga, kukunin nila yung balat, tapos ika-cover doon sa fracture bones. So, parang siyang, cast, ganun. Para hindi magalaw yung, pilay or fractured bones, ganyan. And then, yung next one is sambong, or we called it manlibon. We use that if you have your trunk infection, kidney stones, or high blood pressure. So, they boil a bundle of leaves and drink it like a tea. Ganyan. So, they drink it daily so it can help to their health. Kung tayo ay pumupunta sa mga palengke, tindahan o grocery stores para bumili ng bigas, sila naman ay tulong-tulong na nagtatanim at nag-aani ng palay at pinoproseso ito para maging bigas. Pagkatapos nito ay nagkakasiyahan sila at nagsasalo-salo. Lahat ng ito ay ginagawa nila bayanihan style. So, after harvesting, nilalagay nila yan sa taas, tapos ginagamitan ng paa para i-separate yung palay sa stalk niya or tangkay. Yung palay is nahuhulog doon sa banig or mat sa baba. So, as you can see po, it's elevated. Kapag merong hangin and merong walang laman na palay, ibublow siya ng hangin or wind. Ganon. So, para siyang sorting. Yung palay na may laman is nagsastock doon sa mat, tapos yung mga empty palay is binoblow ng wind. After nilang mag-harvest ng palay, nisustore nila dito. Pero hindi matagalan kasi sabi ko nga kanina, tutubo yung palay kapag tumagal na. So, isustore na lang nila dito kapag halimbawa is maulan, so hindi nila mag-giok or treasure yung palay. So, dito muna, tapos kapag gumanda na yung panahon, doon nila ititrash para ibilad sa araw. Ganyan. So, after ibilad sa araw, meron kami ditong native sack. So, ito yung native sack is they already wave with the buri leaves. Ganyan. So, tawag namin dito sa native sack is libon. Lipon. Yes. So, after nilang i-dry yan sa araw, nilalagay nila yung palay dito sa loob. So, everyone can use this kitchen. Ganyan. Tapos ito, yung dapog namin or stove. So, yung ginagawa niya is nag-roast ng palay or rice with husk, yung may balat pa. Tapos, nagpa-pop yan kapag uminit na, like popcorn po. So, ito yung pop rice namin. Pop rice. Yes. Ito yung first step to make pinipig po. Ayan, nagpa-pop. Pero wala siyang oil. Pure lang talaga siya na palay. Yung mga dry na talaga na palay. Tapos yan, ilalagay doon to pound it. And then, yan yung pinipig. Tapos, sililipat doon sa, we called it kagagaw. Kagagaw. Yes. Ito, kakainin mo lang to yung white. Tapos, i-separate mo lang yung mga balat. Ganyan. Okay. So, Sige po, try nyo. mukha talaga siyang popcorn. Try nyo po. Ang sarap. So, ito, malinis na siya. Ah. Tinanggalan na siya ng balat. So, after nyan, ilalagay na siya sa hag o inusong to pound it. Okay. So, ayan na yung way ng pag-separate ng husk or yung balat and then to flat the pop rice. And yung result is pinipig. Or we called it limbok. Ito yung limbok, yung Ito? finished product. Ito ang alam ko. Ito yung alam ko na pinipig. Na Yes. this is very new to me na, pwede pala maging ganyan yung itsura ng Palay. rice. Yes. Ito yung pinipig. Ito yung limbok. Ito yung Pop rice. tunay na pop rice. Yes. So, tawag namin dito is buti-buti. Ah, okay. Buti-buti. Yun pala Yes. yung naririnig kong buti-buti. Okay, so next po ng pounding is yung pagtatahip or we call takop. Takop. So, yes. Yung binoblo ng wind or hangin is yan yung balat ng palay. And then yung nagsistay dito sa kagagaw
is yung mga na-pound na bigas or yung niroast natin kanina na palay. Ganun. So, yung tawag namin dito is pinipig or limbok. Yan na yung limbo. Yes. Pero kapag gumagawa naman sila or nagbabayo sila for rice, for cooking, ganon, after drying in the sun, directly pounding lang siya. So, yung palay or bigas is whole pa rin. Ganon. Okay, so ito po is our tapahan. Tapahan. Yes, yung tapahan is a coconut dryer. So yan yung paggawa namin ng kupra or lingkad. Ito na yung sabaw ng old coconut. Old coconut. After yung bangguran po, ito yung way namin ng pagkudkod. So, yan yung kudkuran or kuskusan. So, kinakayo dyan yung nyog or coconut. Tapos, pwede silang gumawa ng gata or pang-shower doon sa shower bathroom, ganyan. So, ito yung ano nila, alternative food kung wala sila makain. So, kakain sila ng nyog, gagawa sila ng pinipig or yung mga bata kasi mahilig sa pop rice, ganun. So, imimix lang nila yan, tapos kakainin. So, try nyo po. Okay, so kukuha ko ng nyug, tsaka pop rice. Sige, pop rice muna. Tapos, Yung yung... nga, yes. And, try natin. Ang sarap. Sarap siya. So, ito yung mga elders namin. So, they are showing how to wave. Like, this Lola. So, she's waving a native bags. Native bag. Yes. Like, sa libon ng sako, yan yun yung gamit nila. Pwede din silang gumawa ng mga sling bags, shoulder bags. And then, yung mga finished product is nilalagay namin sa mini shop. Okay. So, doon nila nilalagay yung mga finished product. Tapos, kapag may bumili, so they can earn money. Bukod sa tour, ay bibigyan ka din nila dito ng kakaibang interactive experience. Dito, pwede mong subukan ang tradisyonal na pamamaraan ng kanilang pamumuhay. Kaya sa pagbisita mo sa Malay Living Museum, hindi ka lang basta-bastang manunood. Pwede ka ring maging bahagi ng kwento. At ako at ang ating mga kasamahang explorers, abay syempre, hindi nagpahuli. We call this waving house or paghabo or in Tagalog paghabi. Paghabo. Paghabo in Aklanon. Ayan. So, but in Tagalog is paghabi. Paghabi. Yes. So, ito yung way ng paghahabi ng tela or cloths. Kasama ko si
Nanay Jovita. Siya yung magtuturo sa akin ngayon kung paano maghabi. Okay, paano po natin gagawin to? Yung kanan muna po yung aapasan. Kanan. Saan Right. yung kanan? Right po. Ayan. Ito. Yes. Okay. Isa lang po. Apak talaga siya na bababa. Hawakan po ng maigi. Step down. Ayan. So, Okay. nag-open siya. Pasok mo. Okay na to. Papasok ko Yes. na po ito. Insert lang Sige, po. sige. Continue lang po. Okay. Ayan. Tapos, Hawakan na po diyan sa gitna. yun naman. Okay. And then push. Okay. And then Dito insert. lang din po. Ayan. So, he is a male and we name him Daiwa. Daiwa. Ano ibig Yes. sabihin ng Daiwa? Daiwa is dalawa, Dalawa. or two. Mm. Yan. Bakit? Because we have two Carabao. Oh. Yes. So, yung other Carabao is the mother of Daiwa. Mm. So, yung mother ni Daiwa is siya yung pinakauna na kalabaw dito Oh. sa Motag Living Museum. So, before they planting a rice, they need to clean it first. Kasi after ng harvesting, madami yung mga weeds or grass, ganyan. So, kailangan nilang linisan lahat and then, lagyan nila ng water, i-cultivate nila ulit to make it flat. Ganyan. So, after nilang linisan, bago sila magtanim, they grow the rice they grow the grains of rice for 3 weeks old. Ganyan. And then when they grow like that, they're going to get that and replant the rice field. So, bali, i-grow nila yan sa isang area. So, doon na lahat yung tutubo. Ganun. Tapos, itatanim nila lahat dito sa palayan. Marami ng mga nakabisita sa Motag Living Museum. Mula sa mga local and international tourists hanggang sa mga kilalang personalidad. Marami na ang mga na-amaze at nag-enjoy sa kanilang experience dito. Maraming taong pumupunta dito, just like mga celebrity, mga influencer na tao. Just like last June 24, DOT Secretary visit here. So, it's honored for us na binisita kami ni DOT Secretary. Yan. Mga ambassador, diplomat, ganyan. Yan yung mga tao. So, siyempre, masaya kami na naipakita namin sa kanila kung ano kami. Miss Earth, pumunta din dito. Yes. Yan. Marami na po yung mga nag-visit dito. Ano naman pong mga nasasabi nila pagka napupunta sila dito? They're very amazed. Kasi, just like sa mga foreign, wala silang ganito sa kanila. I have one guest before here that sabi niya, parang Disneyland daw. Kasi di ba, pag tayo pumunta sa Disneyland, iba yung feeling natin, parang saya-saya. So yan, yung Disneyland nila is parang ganito. Kung i-emphasize mo sa sarili mo, kung gaano ka kasaya pumunta sa Disneyland, ganon din sila kasaya Na dito. pumunta dito. Oo.
It's a very new Ayan. experience for them. Oo. Isa pang paraan upang makatulong sa kanilang community ay ang pagbili o pag-avail ng kanilang mga handmade products na gawa sa native at nature-friendly materials. At saka yung mga binibenta namin dito is mostly gawa po yan ng mga elders, mga villagers namin. Yung pinakamababa is sa 100 pesos until 800. Yung mga bags namin is medyo 1,000. Made of all native Materials. materials. And Bamboo, native rattan, yan po yung mga materials. And- Dito. fully handmade po siya, handcrafted Opo. po lahat. Meron silang 2 tours sa isang araw, from Tuesdays to Sundays. Kaya be sure na makapag-book na kayo at ng tropa mo for this one-of-a-kind adventure. Yung rate namin dito, ma'am, is 850 per head. And minimum kami ng 4 person. Kasi po, kailangan namin ma-cover yung cost sa mga villagers namin. Ayun, minimum 4, maximum 30. 30 sa isang 30 tour po Opo. yan. How about food? Nagsiserve po ba kayo ng food? We serve local delicacies. Snack lang po siya. Just like mga kakanin, ibos and pinais. Or sometimes, pag not available, gumagawa kami ng mga banana queue, kamuti queue, ganyan. Covered na po siya sa 850. Parang nakapackage na siya lahat. Boko juice. Lemongrass and ginger. Yan, yung siniserve namin after the tour. Please visit us here at Motag Living Museum. So, we are located at the mainland Malay of Boracay, Motag Malay Aklan. So, if you need to inquire, we have our Facebook page, and you can book us Motag Living Museum at gmail.com. Also, we have our contact number here. 0968-210-3027. If you want to experience our old ways of living here in Motag Living Museum, you can visit here and we can experience everything here in Motag. Hindi lahat ng nakaraan ay hanggang kwento na lang. Dito sa Motag Living Museum, may isa sa buhay mo ito. Dito mo ma-realize kung gaano ka-creative, resourceful, at resilient ang mga Pilipino noon pa man. Ang simpleng pamumuhay ng mga Malaynon ay patunay na kahit walang modernong teknolohiya, kaya nating mamuhay ng simple ngunit masaya. May pagbabayanihan at may pagpapahalaga sa kalikasan. Interactive, immersive, educational,
and still super fun. Hindi ka lang matututo ng kanilang mga pamamaraan, kundi lalo mong ma-appreciate ang kanilang tradisyon at kulturang meron sila noon na dapat nating lalong pahalagahan sa panahon natin ngayon. Kaya sa susunod na biyahe mo sa Aklan, huwag lang puro dagat. Magbalik sa nakaraan dito sa Motag Living Museum, kung saan ang kasaysayan ay buhay na buhay pa rin. Isa itong certified budget-friendly, pang bucket list, at spot-on destination sa Barangay Motag, Malay, Aklan. Samahan niyo ulit ako sa susunod upang tuklasin ang panay, isang biyahe, isang kwento at a time. Ako si Peach Ledesma. At ako ang inyong Panay Explorer.